mga bossing, speaking of Sara Duterte, nako, mainit ang ulo ng mga to. Oh, bakit? Sabi dito, halos, no, 1 billion budget ng OBP namumurong tablahin ng Kamara. Eh, yung 700 plus pa nga lang eh. Hirap ng ipaliwanag eh. Ayaw pang humarap, 700 plus, di ba? Unang hingi kasi nito, mga bossing, yung para sa, kung di ako nagkakamalit, para sa 2025 is 2 bilyones. Sila Leni Robredo, 730. Alam ko maliit yung kay Leni Robredo. O yung mga nakaraang mga vice-presidente na naglalaro lang ho, 730, nasa ganyan, 700 to 730 lang ho. Pero yung humingi ang vice-presidente para sa 2025 budget, mga bossing, 2 bilyones ho. Ngayon, syempre, bilang isang vice-presidente, bilang isa sa humihingi ng budget, no? Paliwanag mo sa amin. Kasi yung mga nakaraang vice-presidente, nagkakasya na sila sa 730 million. Tapos sa iyo, 2 doble at kalahati, parang ganun. 'Di ba? Ngayon, sige na, paliwanag mo naman sa amin. Kaso sabi ng vice-presidente, nilagay sa isang tenga yung earphone. 'Di ba? Ice Sprite 2, nilagay sa pangalawang tenga yung pangalawang earphone. Kauna-unahan ko pong nakita 'yun, ha. Sa mga kahit hindi lang sa vice-presidente. Sa mga nakaupo sa gobyerno, kauna-unahan ko pong nakita yung ganong itsura ng pambabastos. So, biruin mo, pag-uusapan natin budget ninyo, tapos ikaw maglalagay ka ng earphone sa tenga mo. Bakit to kaya ganun ang ginawa? Siguro dahil ayaw niyang marinig ng mga kapwa natin Pilipino yung mga magiging dahilan nila. Bakit daw sa 2 bilyon, mga bossing, kasama doon sa 2 bilyon is 100 million para lang daw po sa mga advisor ng vice-presidente. At ito pa, kumakalat ngayon, di ba? Yung mga sinasabi, DSWD na mga kahon nilalagay nila sa bag ng OBP. Yung 2 bilyon na hinihingi nilang budget doon, eh merong kumbaga, merong kaparehas ng ginagawa ng DSWD na gusto nilang ilagay para doon sa budget ng OBP. No, tapos makikita mo biglang ganun, biglang may makikita tayo yung mga box ng DSWD isusuot doon sa bag ng OBP para magmuka. Oh, eto proyekto namin 'yan. Di ba? Kaya eto, mga kababayan, hindi na ho kasi uso yung sinasabi ni Marcoleta eh. Naalala nyo, ipinagtanggol ito ni Marcoleta doon sa Congress. Sabi ni Marcoleta, dito po ba sa Congress hindi na natin susundin yung nakaugalian na natin na kapag ka ang vice-presidente ang humihingi ng budget, wala nang tanong-tanong. Di wow, ano yun? Lugmok ang bayan natin? Baon sa utang ang bayan natin? Ang daming corruption na nangyayari sa bayan natin, tapos ganun kapag ka ang vice-presidente, kailangan daw sundin yung tradisyonal na ginagawa sa Kongreso. Pagka ang vice-presidente o ang Pangulo, ang hihingi, wala nang question, gusto bigay na lang. Hindi kaya, ewan ko, hindi ko alam, kasi tapat yun nung mag-e-eleksyon, magkakampanya baka ayoko magsalita. Baka mali naman ako, di ba? Ecobag lang ang ambag ng BP. Sabi ni Ma'am Aba, if talagang maupo na presidente yan, di na ako babalik ng Pilipinas. Ako kung eto maupo ng presidente, magtatago na ako. Magtatago na ako. Kasi sa nakita natin na ugali ng vice-presidente, mukhang mapaghigante. No? Mukhang mapaghigante ang vice-presidente. Magtatago na ako. Baka yari ako. Alam mo, ang sinasabi, mga kababayan,
hindi nagpapatawad. 'Di ba? Hindi magpapatawad. Oh, naku, wag kang uuwi, matetegi ka lang, sabi ni Ma'am Chris Rose. Ay, naku po. Basahin natin 'to. Dahil umano sa pag-aastang bratinela ni Vice President Sara Duterte, mistulang hindi na kumbinsi ang mababang kapulangan. Hindi naman po kasi pwedeng ganun. No? Hihingi ka ng budget, ayaw mo tulungan, ayaw mo makipag-ayos, ayaw mong, hindi yung ayos na makipagbate yung tipong ipaliwanag mo kung saan mo gagastusin. Ipaliwanag mo kung bakit ganun. Di ba? Nagtataka nga ako sa Senado, yung 730 plus, hindi na maipaliwanag. Tapos sa Senado, 900 plus o mag-1 billion. Okay na agad sa kanila. Di ba? Ako din, dito na lang ako, di na ako uuwi ng Pilipinas, sabi ni Jenny Ramos. Oh. Di ba? Oh, mistulang hindi nakumbinsi ang mababang kapulungan ng Kongreso na aprubahan ang halos 200 million dagdag na pondo nang hinihingi ng Office of the Vice President para sa mga susunod na taon. Sino ba namang papapapayag na dagdagan ng 200 million yan? Eh kung ayaw makipag-usap na maayos, ayaw ipaliwanag na maayos. Diba, sabi ni Ma'am Cheche Boreche, laki ng budget niya pero naghihirap ang karamihang mamamayang Pilipino. Sabi ni Virgie Badiola, parang may patagong kwarta sa gobyerno, yang buday na yan. Sabi ni Sir Henry Victorio, pag nanalong presidente yang si Inday Lustay, tago na tayong lahat kasi ang nasa isip niyan, puro patayan, Boss Mark. And ako, magtatago talaga ako. Diba? Pero naka-live pa din tayo, mga kababayan. Pero eto, kung sakali naman, naipaliwanag niyang lahat, no? Naipaliwanag niyang lahat, kasama yung mga confidential funds, etc., etc., tapos siya ang nahalal. Siyempre hindi tayo yung banata mo ng banata, hindi paano kung may makita tayong magandang ginagawa? Siyempre, ipupuri din po natin. Hindi naman tayo kagaya ng mga DDS. Yung mga DDS, ang ganda-ganda na ng ginagawa ng Pangulo, sila banat lang ng banat. Naghahanap pa ng ibibintang. Naninira pa ng walang katotohanan. Di ba? Ano paliwanag dito? Ayon kay Lanao del Norte, siya Alonto Adyong, malaki ang posibilidad na mapanatili sa 733 million ang 2025 budget ng OBP matapos 3 beses na baliwalain ni Duterte ang imbitasyon ng Kamara na dumalo at ipaliwanag ang kanyang hinihinging karagdagan. Kayo ho ba? Pagka kayo humingi ng pera doon sa nanay nyo, baon nyo 50 pesos per month. Per month. Kawawa naman yan. Baon nyo 50 pesos per day. Tapos bigla mo sinabi, Nay, pengi ako ng 80 pesos. Sasabihin ng nanay mo, saan mo gagamitin yung 30? Bago ka mabigyan, kailangan mong magpaliwanag. At kailangan yung paliwanag mo ay, kumbaga, maayos. At mapupunta yung 30 pesos na dagdag na hinihingi mo sa maayos na kapupuntahan. Di ba? Eto, humihingi, dagdag 200 milyon, tapos pangungupal yung asta. Kaya masisisi nyo ba ang Kongreso? Gusto namin alamin, para saan yung 200 milyon? Tapos wala. Ayaw lumitaw, ayaw magpaliwanag. Ano yun? Tama ho ba yun? Ganun na lang, ganun kasimple na lang ang paliwanag dyan. Diba? Tapos yung mga DDS, ang sasabihin lang naku, pinupolitika si Inday Sara Duterte. Ayaw niya magpaliwanag nung idol ninyo. Paano pinupolitika lang? Sabi ni Ma'am Aba, feeling mo ATM ang kaban ng bayan? Diba? Dagdag niya pa sa pagbiyahe niya sa lahat ng ibang bansa. Ba? Ito na po yata ang pinakamasipag na vice-presidente na bumiyahe mga kababayan. Na bumiyahe, kasi wala naman tayong nakikita, mga bossing na ng vice-presidente na ginagawa. Panay labas-pasok ng bansa. Panay bring him home, bring him home, bring him home, paulit-ulit. Yun lang po. Diba?